Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakasob ka naming tinatawagan sa ngalan mo ng Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mo lubos ang Espiritong sa aming kumukup upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos. Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama at Hetea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga. At binalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita,
Nilinis ko ang iyong dugo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulsera sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginaya ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahiliyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparang, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparang pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparang pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparang pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ni Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparang pinatawad niya ang tanan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito, na ayon ba sa kautusan, nahiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa paningin nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila na may kapal, lalaki at babae. At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at pagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kahit hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo,
Bakit iniutos si Moises sa bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan paghiwalay bago hiwalan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinintulot ni Moises na hiwalayin ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino bang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, sa anumang dahilan, di ba sa pagkiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao, ay nag-aasawa sila. Meron namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa kaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga love stories. Maging ito yung dating na uso na mga pocket books na binibili, binabasa, maring nirerentahan minsan sa mga pelikula nating pinapanood, sa mga teleserye na ating sinusubaybayan sa telebisyon. At kadalasan, kaltigis sa ating mga Pilipino, ang bawat love story, kinakailangan na magkaroon ng happy ending. Para sa pasimula o kalagitnaan ng kwento, may mga kontrabida, may mga hadlang doon sa pagmamahalan, pero sa huli, happy ending pa rin. Yan ang gusto natin. Pagkaroon ng happy ending, ang lahat ng mga love stories na sinusubaybayan, binabasa o pinapanood natin. Mga kapatid, ang pinakamagandang love story na nasulat na magpanggang ngayon ay sinusulat pa rin ay ang love story ng Diyos at nating mga tao. Yan ang pinakamagandang love story na sinulat at patuloy na nasusulat pa sa buhay nating mga tao. At dito sa love story ito, makikita natin ng Diyos ay nananatiling tagapangalaga, ng Diyos ay nakikita nating tapat sa pagmamahal niya sa atin. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, ay ating natunghayan dito ang pagsasalarawan ng Diyos sa ginawa niya sa Israel. Paano niya inilarawan ito? Inilarawan ito sa pamamagitan ng isang sanggol hanggang sa ito'y magdalaga. Nung sanggol siya, ang Diyos ang nangalaga sa kanya. At nung siya'y magdalaga, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya. Binihisan, minahal, inaruga. Yan ang ginawa ng Diyos sa Israel. Nakipagtipan ng Diyos sa Israel, pero ang Israel hindi naging tapat. Pero bagamat hindi naging tapat ang Israel, patuloy na pinapaalalahan na sila ng Diyos sa tipan na ginawa nila sa Kanya. At patuloy siyang magmamahal, patuloy siyang magiging tapat sa Kanyang pagmamahal sa Israel, sa Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ganyan ang Diyos. Kahit na sabihin natin nasasaktan siya dahil sa kawalang katapatan, katigasan ng ulo, patuloy nga pa rin tayong mamahalin. Dahil isa lang ang nais ng Diyos, ang kabutihan at kaligtasan ng bawat isa sa atin.
Kung kaya dito, sa pagmamahal ng Diyos, nangingibabaw parati yung aspeto ng katapatan. At itong aspeto ng katapatan, ang siya ring dapat na mangibabaw sa ugnayan ng mga mag-asawa o sa namang ugnayan na meron ang bawat isa sa atin. Sa Ebanghelyo ay ating natunghayan dito ang katanungan tungkol sa paghihiwalay. Pero sabi nga ng ating Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Na kahit anumang dahilan, ay dapat na manatili nagsasama ang mag-asawa. Siguro nga maraming pagsubok na pinagdadaanan ng mga mag-asawa. Marami yung mga magulang, marami yung mga kapatid, may mga pagsubok yan, may mga pagtatalo, may hindi pagkakaunawaan. Pero sana manatiling tapat. Dahil ang Diyos mananatiling tapat na nagmamahal sa atin. Love story. Sana magkaroon ng happy ending. At paano itong magkakaroon ng happy ending? Kung ang Diyos naging tapat, maging tapat tayo. Siguro tignan natin to sa mga simpleng bagay. Kung kayo may schedule sa paglilingkod sa simbahan, maging tapat ka sa iyong schedule, sa iyong gawain. Kung kayo ay naghahanap buhay, maging tapat ka rin sa iyong paghahanap buhay. Kumbaga, ang isa sa mahalagang pundasyon ng buhay natin, ng pagkipag-ugnayan natin sa kapwa, at sa namang ating ginagawa, maging sa simbahan, sa ating barangay, sa ating pamayanan, sa ating paaralan. Pagkipag-ugnayan natin sa ating mga kaibigan, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, sa ating mga magulang. Sa malagang aspeto at pundasyon dito ay yung kahandaan nating maging tapat sa mga ito. Tandaan natin, ang Diyos tapat. Ang Diyos tapat sa Kanyang pagmamahal sa atin. At sana, yun yung patuloy nating pagsumikapan. Maging tapat din kung paanong ang Diyos ay nananatili at mananatiling tapat sa Kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ating itutugon, Panginoon, punuin mo na iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan, naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpatupad ng mga batas sa tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan.
ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Cora at Clarita Laderas. Kaya hindi patuloy natin dalangin ang natatayang kahilingin ni na Josephine Bardos, John Michael Calison, at Jonah Avil Vivas para sa kanyang safe delivery. Para sa mga nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Angelo Catalig, Ligaya Beltran, Aiden John Clemente at Agnes Cervantes. Patuloy nating idalangin ang maagang paggaling ni na Maria Cristina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Jamir Eitan Divina Gracia, Aubrey Allison Aguilar. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Jeselito, Isabel, Eugenia, Roberto, Carmelita, Ibelda, Mila, Romeo, Aurora, Amalia, Alicia, Lauro at Alejandro. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa aming pananahan, sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatido, pang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang mga alay na iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mo ibigay sa amin upang maihain, at sinawang tubugang manap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo yung pinilasa sa katauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay, ng anak mo naglagak sa amin, ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muling kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubiling mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos, kasalanan ng
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at pagtanghal sa amin sa lilining ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti at mapagmahal na Diyos sa Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hinhimig ng bayan, malaya awit ng papurit pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Magandang umaga po sa ating lahat.